Mga kababayan, ngayong araw po ng Miyerkules, July 22 na po, 2026, nasa development na po ng pagiging bagyo ang sama ng panahon na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito pong banta ng bagyong Kia po ay papasok ngayong araw po ng Miyerkules at mararamdaman ang epekto nito pagdating naman po ng Biyernes hanggang sa Sabado. Alamin din natin ang epekto ng habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Pero bago ho natin simulan, huwag niyo pong kakalimutan, syempre i-like, i-share at i-subscribe po ang ating YouTube channel. Maraming salamat po. So dito po muna natin sisimulan. Ito pong banta ng sama ng panahon o yung LPA o Low Pressure Area na nasa labas na ating Philippine Area of Responsibility ng mga nakarang mga araw pa ay nasa development na po ng pagiging tropical depression o mahinang bagyo. Pag sinabi ho natin na tropical depression, ito po yung category 1 na bagyo. At ito po itatawagin pong bagyong Kia po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong araw po ng Miyerkules kung ito ipapasok sa loob ng ating bansa. Ito po posible pong itaas sa wind signal number 2 ang lugar po ng Northern Luzon, ang extreme Northern Luzon, lalo na po sa araw ng Biyernes hanggang sa Sabado. Nandoon po ang peak o pagpasok po ng panibagong bagyong Kia po sa loob ng ating bansa. Kung makikita nyo sa ating weather system na ginagamit, tuloy-tuloy ang sirkulasyon nito at inaasahan po na magkakaroon ito ng tinatawag natin na landfall scenario o pagtama sa malaking bahagi ho ng Luzon. At ngayon, alamin natin yung mga lugar na posible nitong maapektuhan. So samahan nyo po ako sa ating update. So dito muna natin sisimulan. Ang Pag-asa po kasi sa ngayon ay naglabas po ng tinatawag natin na tropical cyclone threat potential at pinakita ko na po yan noong nakarang mga araw pa sa ating mga kababayan at pinapakita po sa ating tropical cyclone threat potential ang pagpasok ng bagyong Kia po sa loob ng ating bansa sa mga susunod po na mga araw. Ito pong bagyo na ito, hindi naman ito lalakas sa pagiging typhoon o super typhoon category. Tulad na aking sinabi, mataas ang tsansang itaas sa wind signal number 2 ang extreme Northern Luzon at ang parte ng Northern Luzon. Ibig sabihin, pasok sa pagiging tropical storm o category 2, itong panibagong bagyong papasok kung madedevelop sa mga susunod po na mga oras o mga araw. Ito po sa tinatawag po natin na forecast weather condition po na inilabas ho ng Pag-asa, ang habagat po ay unti-unti na pong lumalakas o pinapalakas na po ito ng banta ng bagyong Kia po na ngayon ipapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Meron po tayong nakataas ngayon na heavy rainfall warning. So yung mga lugar na ito ay apektado ng habagat o lumalakas na kasi ang habagat. At lagi kong ipinapaunawa sa mga kababayan natin, lumalakas ang habagat kapag may paparating na bagyo. At kapag malakas ang paparating na bagyo, malakas din ang nagiging epekto ng habagat sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Sa forecast weather condition natin ngayong araw po ng Miyerkules, sa area po ng Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas at Palawan, asahan ho natin ngayong araw po ng Miyerkules ang partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil po yan sa habagat o southwest monsoon. Yung intensification o biglang paglakas ng habagat nangyayari dahil sa banta ng bagyong Kia po na papasok sa ating bansa. At inaasahan po yung mga lugar na yan mag-ingat sa banta ng mga pagbabaha sa low-lying areas at landslide sa mga landslide prone area kapag nagkaroon tayo ng moderate to heavy rains anuman pong oras. Sa parte naman po ng Eastern Visayas, nararamdaman na ang epekto ng banta ng bagyong Kia po at kung makikita nyo naman sa ating monitoring screen, ito po yung banta ng bagyong Kia po. Ngayong araw po ng Miyerkules ang pagpasok nito sa ating Philippine Area of Responsibility. Hindi ibig sabihin pagpasok nito sa ating bansa, automatically mararamdaman agad yung epekto. Mayroon po tayong tinatawag na warning lead time. Kapag ka ito ay naging bagyo, una, papasok yan sa pagiging tropical depression. Ang tropical depression, yung mga lugar na direktang maapektuhan ito, posibleng itaas sa wind signal number 1. At ang parte ng Eastern Visayas ang unang maapektuhan kapag naging development na o na-develop na ito bilang isang bagyo. So, ang signal number 1 natin, laging ko pinapaalala, hindi automatic mararamdaman. Merong warning lead time o merong duration na 36 hours. Kasama dyan ang Biliran, ang Eastern Visayas,
Batangas, ang Bohol, yung mga area ho na yan. At ito naman po, sa parte po ng Metro Manila, the rest po na Luzon, Visayas at Mindanao, yung mga lugar ho na hindi ko nabanggit, mag-ingat din sa banta ng mga localized thunderstorms, lalo na po sa bandang hapon at sa gabi. Tulad kahapon, hapon po ng Martes, naranasan natin yung biglang bugso ng mga malalakas na mga pag-uulan. Hindi yun dahil sa bagyo, no? At hindi rin dahil sa habagat. Dahil yun sa epekto ng biglang bugso ng localized thunderstorms. Dahil lagi ko sinasabi, meron dalawang kategorya. Ang localized thunderstorm, merong severe at meron pong mahina. So ngayon, balikan muna natin, no, ito nga pong banta ng panibagong bagyong na-develop na, nade-develop po sa ating Philippine Area of Responsibility. Ang development kasi nitong bagyong panibago, no, mabilis. From low chance na category, naging medium, at kagabi, no, ay naging high chance na category nito bilang tropical depression. Ngayon, totally nade-develop na ito o na-develop na bilang isang mahinang bagyo. Pag mahinang bagyo, hindi pa natin ito dapat masyadong alalahanin o katakutan. Pero yung dami ng ulan na maibibigay nito sa mga lugar na malalapitan niya, mas delikado. Gayun din kapag ang isang bagyo ay lumalapit o nagkakaroon ng landfall scenario, lalo nitong pinapalakas ang epekto ng habagat o southwest monsoon. Kung mapapansin nyo sa ating monitoring screen, tuloy-tuloy ang development nito. Papalapit sa ating Philippine landmass at maapektuhan ito Eastern Visayas, lagi ko sinasabi. Ang mga lugar naman na posibleng itaas sa wind signal number 1 at signal number 2 ay ang lugar po ng extreme northern Luzon at ang northern Luzon. So ito, alamin natin yung mga lugar. Pag sinabi ho natin na extreme northern Luzon, kasama po dyan mga kababayan ko ang lugar po ng Batanes, especially yung lugar na yan, Cagayan, kasama rin ang Ilocos Norte, kasama ang Babuyan Islands. Pag Northern Luzon naman, kasama sa mga lugar na apektado ang Ilocos Region, Cordillera, kasama po ang parte ng Cagayan Valley, kasama rin ang Central Luzon, yung mga lugar ho na yan. Pero, dinouble check natin, no? Kasi marami nagtatanong, Kuya Francis, magiging typhoon ba o magiging super typhoon ba itong bagyong Kia po? At magkakaroon ba ng matinding paglandfall sa ating Philippine landmass? Kasi marami pong mga kababayan natin ang gusto na maglandfall itong panibagong banta ng bagyo. Huwag naman sana natin gustuhin, no? Kasi kapag kaya na naglandfall, matindi po ang magiging pinsala niyan. Ipapaalala ko sa inyo, kapag ang mga bagyong nanggagaling sa bandang silangan, usually nagre-record yan. Pero kapag hindi malalakas na bagyo, nasa tropical depression o tropical storm lamang yung kategory nito, ito ay nagkakaroon ng pagtama o paglandfall. Bakit? Kapag malalakas na bagyo, kasi karaniwan pag-record po ang nangyayari dyan. Subok natin yan at nalaman natin yan doon sa Super Typhoon Francisco at dito sa Super Typhoon Inday. At itong panibagong bagyong Kia po, hindi ito pasok sa typhoon o Super Typhoon category. Ngayon, standby muna natin yan. Naglabas ho kasi ngayong araw po ng Miyerkules ang Pag-asa na tinatawag natin na heavy rainfall warning. So ito yung mga lugar na apektado ng dami ng pag-uulan dulot po ng habagat o southwest monsoon. Isa-isahin muna natin yung mga lugar, no? And then balikan natin po yung banta ng panibagong bagyong Kia po at aalamin, i-explain ko sa inyo yung mga senaryo pang pwede pong mangyari. Ngayon po, alamin natin, no? Meron po tayong inaasahan na heavy rainfall warning ngayong hapon hanggang bukas po ng hapon, 50 to 100 millimeters na dami po ng pag-uulan sa may Maguindanao del Norte, kasama po ang Sultan Kudarat at Sarangani. Ito po, Thursday din ng hapon hanggang sa Friday ng hapon, meron tayong 50 to 100 millimeters na dami ho ng pag-uulan sa may Negros Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte at Sultan Kudarat. Yang mga lugar ho dahil sa epekto ng lumalakas ngayon na habagat o southwest monsoon. May nagtanong sa atin noong mga nakarang mga araw, bakit daw hindi nararamdaman ang epekto ng habagat o southwest monsoon? Meron ko ho kasi tayong tinatawag na monsoon break. Marami nagko-comment, ano ba ang monsoon break? Ang monsoon break ho yung pansamantalang paghina o pagkawala ng habagat kapag walang bagyong pumapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kapag wala pong ang habagat o naka-monsoon break tayo, ang mga localized thunderstorms ang nagpapaulan sa hapon at sa gabi, lalo na kapag sobrang maalinsangan at sobrang init sa umaga at sa tanghali. Kung mapapansin ho ninyo, napapadala sa mga pag-uulan sa hapon at sa gabi. Pero yan po ay dahil sa localized thunderstorms at hindi dahil ito sa panibagong bagyong Kia po. Ngayon naman, i-explain ko sa inyo mabuti ang dalawang senaryo na mangyayari at makakaapekto dito po sa paparating o dito sa banta ng bagyong Kia po. Ang bagyong Kia po, no?
ay categorize lamang sa category 2 o yung sinasabi natin na tropical storm category sa ngayon. Pero pwede itong lumakas pa habang papalapit diyan po sa Northern Luzon papunta sa extreme Northern Luzon. Saan naman magkakaroon ng direktang paglandfall? Yan po ang tinatanong usually ng ating mga kababayan. Ipapaalala ko sa inyo na magkakaroon tayo ng pwede o possible na paglandfall na sa parte ng extreme Northern Luzon pagdating po ng Sabado hanggang sa susunod po ng mga araw, Friday, Sabado hanggang sa Sunday, yung magkakaroon po ng landfall scenario. Ang extreme Northern Luzon ay pwedeng makaranas ng wind signal number 2, which is yan na po ang pinakamalakas na epekto nitong bagyong Qiapo. Ito bang bagyong Qiapo ay magkakaroon ng kasunod o panibagong banta ng bagyo? Sa ngayon po, ay wala pa naman tayo nakikitang panibagong development pagkatapos po ng bagyong Qiapo. At wag naman natin naisin na magkaroon agad ng kasunod na bagyo dahil hindi pa nga nakakaranas tayo ng pag-uulan dito sa panibagong bagyo. Wag nating danasin agad o asamin na magkaroon agad ng panibagong bagyo. Ngayon, bigyan ko muna kayo ng paalala. Pasensya na ho kayo kung medyo mabilis ang ating explanation. And hopefully sa mga laging nanonood and solid supporters ko na naunawaan naman po nila. Dahil po meron tayong bagyong monitor, nakikita nyo naman bagyong Qiapo, yan ipang 11 bagyo. Kinakailangan mag-antabay at lagi po kayong updated sa weather update no Kuya Francis. Ngayon din, ang habagat aktibo na, patuloy nilang lumalakas. Kaya kinakailangan yung mga lugar na apektado ng heavy rainfall warning sa kanlurang bahagi ng ating bansa, linisin ang kapaligiran, parte ng Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao, yung mga low-lying areas, mga basura, mga plastic, kailangan isegregate, itapon sa tamang tapunan dahil nga po nagkakaroon na tayo ng mga pag-uulan madalas tuwing hapon at inaabot pa minsan hanggang sa gabi. At kinakailangan mag-imbak at mag-stock din po tayo ng pagkain na tatagal po ng pang ilang araw. Gaano ba katagal ang magiging epekto nitong panibagong bagyo? So forecast track na inilabas ho ng Pag-asa and doon sa advanced weather system na ating ginagamit, ito yung magkakaroon po ng 3 hanggang sa 5 araw na epekto. Simula po ngayong araw po ng Miyerkules, pagdating po ng Thursday, Friday, Sabado hanggang sa Linggo ang magiging epekto nito. Hayaan nyo't ilalabas ko yung pinaka-latest na forecast track nito kapag meron na tayong pinaka-latest na update. Sa ngayon kasi more on pinopokus natin yung sirkulasyon nito o yung mga lugar na tutumbukin nito. At una ko sinasabi Eastern Visayas, yung mga lugar dyan, Northern Luzon, Extreme Northern Luzon, yan yung mga area na magkakaroon ng mas direktang epekto kapag ito yung bagyong Qiapo ay mas lumakas pa po. Ngayon naman, yung mga nararanasan namang mga pag-uulan sa hapon, hindi naman yun dahil sa bagyo. Sinasabi ng mga kababayan natin, Kuya Francis, ito na ba yung epekto ng bagyo? Sobrang lakas naman. Yun po yung severe thunderstorms na tumatagal ng 1 hanggang sa 2 oras. Kaya wag ho tayong malito. Ito pa yung isang paalala na lagi kong sinasabi. Safety, ang mga importanteng gamit, mga dokumento, mga papeles, ilagay po sa mga lugar na hindi mababasa at hindi maaabot ng mga tubig. At yung mga nakatira sa low-lying areas, sa paanan ng bundok, yung malalapit sa ilog sa dagat, pwede ho tayong lumikas kapag mayroong mga heavy rainfall warning na nakataas po sa inyong mga lugar. Kinakailangan din na mag-imbak tayo ng pagkain po, Yung mga go bags, emergency kit, lagi pong gamitin, itabi, dahil yan ang magagamit natin in case of emergency. Yung isang bagay na dapat natin gawin, sobrang importante, panalangin natin sa Panginoon na itong bagyong Qiapo ay walang maging mas matinding epekto. Tulad na aking sinasabi, kahit magkaroon ito ng direktang paglandfall dyan sa extreme Northern Luzon hanggang level 2 na category o tropical storm category ang magiging lakas ito. Pag tropical storm, ganito po yung kalakas, nagtatagla yan ng 62 to 88 kilometers per hour na lakas ho ng hangin. Bagamat hindi naman sobrang lakas ang hangin tulad ng typhoon o super typhoon, ito namang tropical storm o category 2 o signal number 2 pag na direktang naapektuhan ng bagyong Qiapo, maraming pag-uulan ang ibinibigay nito. Kaya nga yung sinasabi ng mga kababayan natin na sana umulan sa aming lugar, sa mga lugar ninyo, maghintay lamang ho kayo. Merong nagtanong at naguguluhan ng kababayan natin na sinasabi, Kuya Francis, kaya ba yung mga bagyo lumilihis o hindi nararamdaman? Yan na ba dahil sa Super El Nino o El Nino na update o mga nakaraan? Hindi po dahil sa El Nino, kaya wala yung mga bagyo hindi natin nararamdaman o hindi nagpapaulan ng matagal. Usually ho kasi, man talaga ng July, nagre-recurve ang mga bagyo.
yung mga naglalandfall, yung mga mahihina tulad ng bagyong Henry at itong bagyong Qiapo, magkakaroon ng direktang paglandfall sa extreme northern Luzon pero mahinang kategorya lamang. Pero lahat po ng mga malalakas na bagyo, yung nasa typhoon o super typhoon category, nagre-record talaga yan. Sa Philippine Sea, kahit nasa loob ng ating PAR, hindi nagkakaroon ng direktang epekto. Pero wala naging epekto ang El Nino sa mga bagyong dumarating sa ating bansa. Ngayon ho kasi, no, ay nasa habagat season pa rin tayo. So meaning to say, pag habagat season, nasa tag-ulan pa rin po tayo at kinakailangan maging alert at maging handa. So ngayon po, i-summarize natin para mas maunawa ng mga kababayan natin. Meron na po tayong bagyong minomonitor. Yan po ay papasok na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong araw po ng Miyerkules. At ito po ay tatawagin bagyong Qiapo. Ang pangalawang weather system natin, itong habagat o southeast monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa na patuloy na nakakaapekto dyan sa kanlurang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Meron na rin mga lugar na nakataas ang heavy rainfall warning. Pangatlong weather system natin, ang localized thunderstorms na usually tuwing hapon hanggang sa gabi po nagpapaulan. Bago ko tapusin, magbibigay po ulit ako ng memory verse. Ito, tandaan nyo na ho siguro, no? Lagi kong sinasabi at inuulit. Pero importante ito. Ito po, sa John 3:16. Ito rin yung kahapon yung memory verse natin. Pero gusto kong ulit-ulitin para tumatak po sa ating isip. Ganito sinasabi, gayon na lamang ang pag-ibig o pagsinta ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang sino man sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, bagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ang pagtanggap po sa ating Panginoon ay biyaya. Yan po ay kaligtasan na libre at wala pong bayad. Kaya po, sino man ang magbahagi sa inyo ng Word of God na ito sa John 3:16, dapat po mas maunawaan natin na talagang mahal tayo ng Panginoon at unconditional love ang binibigay niya sa atin. Mga kababayan, dito po muna tatapusin ang update sa lagay ng ating panahon. Babawi na lamang po si Kuya Francis sa mga susunod na weather update. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.